Pero dahil meron tayong usapan, at tayo po isusunod sa ating usapan na po. Ito, ating pag-aaralan po ang gawain ng iglesia. Yung po nakaraang ilang linggo, ang ating pinag-araling gawain po ng pangangaral ng iglesia. Ano po? Yun po ang ating napag-aralan. The mission of the church. Yung unang bahagi ay doon sa evangelism o pangangaral po ng ebanghelyo bilang gawain po ng iglesia. Yung pangalawa, bilang gawain ng bawat individual ng mga Kristiyano, personal evangelism. Kasi meron tayong maling kaisipan na ang pangangaral ay gawain lang ng mga karal. Hindi totoo yan. Bawat sa atin, meron tayong obligasyon na sa kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos na tayo po ay kalat po natin ng ebanghelyo. Yabang po yan ng kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Dito po sa ating kasalukuyan, itong ating pag-aaralan, yung magbahagi po ng gawain, na tinatawag ng edification. Edification. Misa meron tayo nababasa ng edifice. Sa isang structure, di ba? Sa isang matatag na structure. So doon natin nakikita yung kahulugan ng edification. Ang panghuli, yung pagtulong sa mga mahirap, hindi lang sa lahat ng tao, kundi sa mga kapatid. So, punta na po tayo dito sa ating pag-aaralan po sa umaga po ito. Edification. Marami po yan. Edification, yung verb edify o edify. Ano bang ibig sabihin? No? Sa lahat po ng pag-aaral, kahit saan tayo pumunta, kaya gumagawa ka ng pag-aaral, kahit anong larangan, mahalaga po yung kahulugan. Dahil po yung basihan ng anong bagay na ating pinag-aaralan. Kung anong ibig sabihin ng gusto nating pag-aralan. So, edification na po. Ito po ay galing sa salitang Grego oikodomik. Yung mga salitang ito, katulad po sa English, yung isang compound word sila eh. Sila yung binubuo ng dalawang salita na pinagsama. Dito na po gano'n. The act of building. Ito yung gawain ng pagtatayo. So, galing po sa dalawang salita, oikos means a home, and demo means to build. Ganyan. So, build a home. Yung pong literal na kahulugan ng salitang oikodome na pinagalingan po ng edification. Ganyan. So, dahil ang literal na kahulugan to build a home, hindi yan ang ating ibig sabihin. Ang mga salita po, meron silang literal na kahulugan. Meron din silang pangalawang kahulugan. Bisa ito ay figurative. Kaya nga natin. Hindi yung literal na kahulugan. So, in a figurative sense, ito'y ginagamit sa New Testament in the sense of edification, the promotion of spiritual growth. Ganun din po kasi sa pagtatayo ng tahanan, kailangan po ng paglago. Dito rin po sa kahulugan sa New Testament, pag pinag-uusapan ng edification, it means the promotion of spiritual growth. Ibig sabihin, kung ito'y gawain ng iglesia, ang iglesia gumagawa ng paraan para ang bawat isa sa atin ay lumago sa kanyang pananampalataya. Ito, makikita natin iba-ibang klaseng talata. Pwede nyo tingnan, gusto nyo. Letter B, a building or edifice. Sinasabi natin, edifice or edifice. Whether material or figurative, of the future body of the believer. So ito rin po yung nangahulugan ng paglago ng kapulungan ng mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng salitang edification, pagpapalago ng mga pananampalataya ng mga Kristiyano sa isang kongregasyon ngayon. Kasi makikita natin, kung meron tayo na mga pismuhan, at hindi sila lumago, hindi rin sila maliligtas. Kailangan tayong lumago para tayong maligtas. Ito po sa 1 Peter, chapter 2, verse 2. Yun po sinasabi ni Apostle Peter, lalo na po sa Tagalog, dahil meron pagkaibang salin po ang Tagalog dito, at saka sa wikang Banyaga. Sa Tagalog, sinasabi, kinakailangan tayong lumago sa kaliligtas, ganyan. At ang paraan ng paglago ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gaya ng mga sanggol na bagong silang,
ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, in other words, pag hindi tayo lumago, hindi tayo maliligtas. So, isang requirement para tayo maligtas, hindi lang mabautismuhan. Pagkatapos nating mabautismuhan, tayo lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan sa uling araw, mga kapatid. So, anong ibig sabihin? Anong mga bagay na dapat tayo lumago? In what respect are we to grow as Christians? Ano yung mga bagay na dapat tayo lumago bilang mga Kristiyano? Sabihin, kung ito ilalagay natin sa paglago ng isang tao, pag tayo nabautismohan, tayo bagong panganak. So tayo po inaalin tulad sa sanggol. So sa literal na kahulugan ng sanggol, kailangan siyang lumago, lumaki. Otherwise, kung siya mananatiling sanggol, hindi normal yun. Hindi normal na tao yan. Kailangan yung sanggol, lalaki siya bilang isang mature na tao. Katulad natin lahat. Nagsimula tayo sa sanggol, tayo lumaki, lumago. Hindi lang sa katawan, pati sa kaisipan. So isa dapat nating tanungin, sa anong paraan tayo lalago bilang mga Kristiyano? So isa-isahin po natin. In grace and knowledge of the truth. Tingnan yung dalawa. Knowledge at grace. Bakit kaya nagsama yung dalawa? Ibig sabihin, lalago tayo sa biyaya ng Diyos kung lumalago tayo sa kaalaman ng pananampalataya. Isa dapo natin. Pag tayo lumago sa katotohanan, tayo lalago sa pananampalataya, tayo nasa biyaya ng Diyos. Pag hindi tayo lumago, mawawala sa biyaya. Kaya sabi niya, lumago tayo sa biyaya at kaalaman ng katotohanan. Dito po 2 Peter chapter 3 verse 18. Ito pong ating mga quotation na ginagamit. Ito po yung galing sa New King James. Ngayon ito ang aking isang ginagamit na Biblia mula pa noong 1981 pa siguro. Ito yan ang ginagamit ko. Ang unang Biblia ko, King James. Ang King James, wala namang problema doon. Kaya lang, ito yung naisulat noong 1611, tapos nagkaroon siya ng revision. Ang ginagamit natin, yung revision ng 18-something. So, yung English word na ginagamit doon, ay yung English word ng panahon na yun, na nagbago na. Kaya minsan nakakalitong gamitin ng King James. Yung New King James, bale, nilagay nila yung King James sa mas modernong paraan na maunawaan natin. Na pinanatilihan niya yung pagiging tapat na saling. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen. Ibig sabihin, pagka naunawaan natin, lumalago tayo sa ating pananampalataya, lalo nating naunawaan ang biyaya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, no? Hindi tayo maaari lumago sa biyaya ng Diyos, nakulang tayo sa kaalaman ng biyayang yun. So, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos kung lumalago tayo sa ating kaalaman sa ating Panginoon, sa salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, no? So, nagsasama yung dalawang yun. Yung biyaya ay lumalago pag lumalago tayo sa ating kaalaman. Lalo natin naunawaan yung biyaya yun ng Diyos. Actually, yung biyaya na yun, yung biyaya ng kaligtasan. Lalo natin naunawaan yun pag lumalago tayo sa ating kaalaman. So, yun po ito po ay isang utos sa atin. Hindi yan option na pwede mong gawin at yung pwedeng gawin. Yun ay utos. Lumago tayo kanya. Lumago tayo sa kaalaman ng ating Panginoon Kristo at sa kanyang biyaya. Ito po ay knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bagamat binanggit po ang ating Panginoon, hindi lang ang Panginoon, hindi lang yung kanyang pagkatao ang ating dapat malaman, kundi ang kanyang katuruan. Yung kanyang katuruan at ang kanyang pagkatao na siyang uliran po sa atin. Ibig sabihin, kung nakikilala po natin ang ating Panginoon, kung paano siya naging tao, yan ang uliran ng tao. Kung ang si Adam, na nilalang ng Diyos sa larawan ng Diyos, ay naging tapat sa Diyos, yun ang ating Panginoon. Kaya lang, nagkasala siya. So, ating Panginoon siya nagkasala. Kaya sa pangiran na tao,
na dapat natin tularan. Yan po yung malalaman lang natin kung tayo nagbabasa ng Biblia. Dahil hindi mo natin kilala ang Panginoon. Wala naman sa atin ang nakilala natin siya personally, nakita natin siya mo. Wala naman. So nakikilala na natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng kaalaman ng galing sa salita ng Diyos. Makita natin. So, tandaan po natin yan. Kailangan tayong lumago bilang mga Kristiyano sa biyaya at kaalaman ng katotohanan. Kaya tayo nasa eskwela. Hindi tayo grade 1 lang palagi. Maangat tayo. As time goes by, umaangat tayo. Nagkakaroon tayo ng improvement, nagkakaroon tayo ng karagdagan sa ating pagkaunawa. Dito po sa Hebrews chapter 5. Ito po is in a positive sense. Ito naman in a negative sense. Dahil pinagsasabihan ng sumulat sa Hebreo, yung mga Hebreo, na hindi na sila lumago sa katagalan ng kailang pagiging Kristiyano, hindi sila lumago. Dapat sana kanya kayo maging guru na. Pero hindi sila lumago. Basahin po natin. Ito makikita natin. Sapagat bagaman sa panahong ito, in other words, necessarily implying na matagal na sila. Sabi dito, sapagat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na kailangang muling may magturo sa inyo na mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. So ito mga kapatid na mga Hebreo, sila naging stagna sa kailang kaalaman. So kailangan pa silang turuan muli ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. So yun ay una. Sabihin, yun ang unang natutunan mo. Hindi mo na dapat, hindi naman sa hindi mahalaga yun. Hindi na dapat ituro sa'yo. Dapat nasa sa'yo ng kaisipan nyo. Kanya. Pero muli pa kayo tinuturuan kanya. In other words, negative yun. Wala silang paglago sa kanilang kaalaman. So yung practical po na application ng bagay marami. May mga kapatid, kilalang kapatid, meron siyang tape ng New Testament o walang buong Biblia na habang siya pinapakinggan niya. O hindi siya nag-aaral, pero tandaan natin, pag napapakinggan mo isang bagay, nagiging familiar ka sa bagay na yun. Kung nakikinig tayo music, hindi mo pinag-aaralan yan eh. Pero dahil sa matagal mo siya palagi napapakinggan, malalaman mo na yung awit without pinag-aralan mo talaga siya. So pag palagi natin napapakinggan, bumapasok sa ating kaisipan. O kaya, naglalaan tayo ng oras, kahit gano'ng kaunti, na magbasa sa Biblia. Kahit basahin mo lang. Kasi kailangan niya ng familiarization. Yung unang step ng pag-aaral, hindi titingnan seryoso pag-aaral, hindi naman. Wala kang mapapala doon. Kailangan maging familiarize ka sa pinag-aaralan mo. Tignan mo. Tapos doon ka na magsimulang mag-aaral. Magsisimula sa pag-aaral yan, pagbabasa ng salita ng Diyos. So, okay po yun pong isang bagay na kasi ito po isang talata. One verse is one thing, pero yung application is another thing. Nasa atin yun. Paano mo gagawin yan? Hindi tayo binigyan ng specific kung para ng Panginoon. So, ikaw bahala. Paano mo gagawin yan? Pero kailangan mong gawin. Ibig sabihin. Hindi naman mahirap yan. Pinapitusin. So, ilan tayong labago sa kaalaman ng ating pananampalataya sa pagiging katulad ng ating Panginoon. Totoo po tayo ay mga tao lamang, pero hindi dapat excuse. Hindi naman tayo nilalang ng Diyos na may kakulangan. Meron pang bahagi po sa Biblia na tayo ginawang matuwid ng Diyos. We are created upright. Hindi tayo nilalang na may kakulangan. Yung po mga Baptist, na sinaniniwala ni John Calvin, ang kailang maling paniniwala na raw natin ang kakulangan ni Adam. Kaya nagkasala siya. So in other words, ang dahilan ng kasalanan, dahil naman natin ang kakulangan ni Adam. Ang tanong doon, babalik, bakit nagkasala si Adam?
Kung ang dahilan ng kasalanan ay namana natin kay Adam, paano nagkasala si Adam? Kanino yung namana yung kasalanan ni Adam? Babalik sa Diyos. Kaya yun ang maling taturuan ng mga Calvinist, hindi tama yan. At tayo nila lang na hindi po tayo nila na palpak ng Diyos. Tayo nila lang na matwid. Kaya dito po, masipasyahin natin. Sa ating pagiging tao, nagkasala tayo. At tayo niligtas ng Panginoon. So, kung titignan po natin, sino maging uliran natin? Hindi natin pwedeng maging uliran ng isang kapwa nating tao. Pero yung kapwa lang natin yun, may pagkakamali din yun. Meron din siyang kakulangan. Bawat sa atin, meron tayong gano'n. Otherwise, kung wala tayong kakulangan, hindi natin kailangan ng Panginoon. We are perfect. Hindi ka magkakamali, di ba? So dito po makita natin dito sa Ephesians 4:15. Bakit ibinigay yung mga apostol? Dito nagsisimula po yun. Bakit ibinigay yung mga propeta? Bakit binigyan ng mga mangaral, yung mga pastor, mga guro? Bakit sila binigay? Kung balikan po natin ang context ng talatang ito, ano po? Dito po sa verse 11, pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Kung bibilangin po natin yan, 12, nagkasaling isa, pinalitan ni Pablo. Palang 14 yan, tutisin natin. Nawala siya, si Judas, pinalitan ni Matthias, so naging 13. Dinagdag siya Apostle Paul, naging 14 yan, tutungin siya. Sabi nito, pinagkalooban niya iba na maging mga apostol, iba yung propeta, ang iba yung evangelista, ang mga iba yung pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa katitibay ng katawan ng Kristo. Ganyan. Hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo kanya. Sino ating ulira? Ang ating Panginoon. Isa tayo po ang ating goal, maging katulad natin siya sa kanyang pagkatao. Yun ang makikita natin, di ba? Lundag tayo sa verse 15. Sa verse 14, ito ay characteristic ng mga kapatid na hindi lumalago sa pananampalataya. Basahin po natin. Tayo wag na maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinaladala ng bawat hangin ng araw sa pamagitan ng pandaray ng mga tao, sa pamagitan ng kailang mga katusuhan sa paraang pandaya. Ito po ang guarantee na malalaman mo na kinasa katotohanan. Pag kinasa katotohanan, walang pwede magsabi sa iyo na kayo mali. Dahil napapatunayan mo ang katotohanan. So dahil napatunayan mo yung katotohanan, hindi ka na kailangan malis doon. Hindi po tayo close-minded dahil nagpapatuloy tayo sa pag-aaral. Pero pag napatunayan mo yung katotohanan, huwag ka nang umalis doon. Yun ang sinasabi rito. Huwag ka nang ma-impluensyahan pa ng mga bulang tagapagturo. Pag ikaw'y mature na sa pananampalataya, hindi ka na ma-impluensya ng bulang tagapagturo. Bakit? Alam mo, maling tinuturo niya. Diba, si Soriano, siya po yung magaling na tagapagturo. Pero problema, wala ang itinuturo niya. May problema, hindi tama. Bakit mo nalaman? Kung napakinggan mo siya. Makikita, may mga bagay siya na sabi niya na hindi tama sa ipandinig. Obviously, yun ay mali. Verse 15. Kundi, sabi dito, kundi kanya, umahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa mga tulad si Kristo. Tayo lumalago sa ating Panginoon. Sa dalang paraan, sa pamagitan ng Kanyang salita, at makikilala natin siya kung paano siya naging tao na sumunod sa Panginoon. Ito din natin makikita, maging katulad natin siya. Na pinag-aaralan po natin ang mga bagay sa buhay ng ating Panginoon, maging ganun tayo. Yung makikita siya yung sinasabi po sa atin. Although, siyempre, siya yung uliran. Not necessarily na magiging ganun tayo 100%. Ang ibig sabihin ng uliran, yan siya yung tinitignan mo. Siya yung tinitignan mo. Hindi yung sino man, siya. Anong gagawin ng Panginoon kung siya nasa sitwasyon na ito? Halimbawa, gagawin ba ng Panginoon ito? Ano bang gagawin ng Panginoon? Malalaman mo yan
pagbabasa mo ng Biblia. So tayo maging katulad ng ating Panginoon. Sa buhay na ito, meron tayong mga idol nga natin. Sa mas mababang antas, meron tayong idol sa music, ano. So, minsan, kung lalagay natin sa pananampalataya, may mga kapatid na tinitingnan natin. Mabuti yun. Pero ang ating Panginoon dapat natin tingnan. Kasi pag tumitingin tayo sa kapatid, at nagkamaling kapatid na yun, madidisappoint ka, di ba? Pero hindi posible yun dahil tayo mga tao na nagkakamali. Pero ang ating Panginoon, hindi siya nagkasala. Siya ay tinukso, hindi siya nagkasala. Wala siya nakita sa kanyang bibig. Dito po sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, ano po? Siya ating uliran. Nainiwanan tayo ng halimbawa kanya. Dito po sa verse 21. Kung magsimula tayo sa verse 20. Sapagkat anong pakinabang nga kapag kayo nagkakasala at tinahampas dahil dito ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit, kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, at yung tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Sapagkat ukol dito, kayo tinawag. O tayo tinawag sa bagay na yun. May kakakibat na pagtitiis kanya. Sapagkat ukol dito, kayo tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo. Na kayo kaniniwala ng panimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya lapustahin, hindi siya gumanti. Nang siya magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan kanya. So yung mga bagay hindi niya ginawa dahil alam ng ating Panginoon kung sino nga hatol sa uling panahon, di ba? Ang Diyos. So iniwalan tayo ng halimbawa kanya. Hindi siya nagkasala. Hindi ibig sabihin hindi tayo magkakasala. Kaya lang, siya ating tinitingnan. Ito nga ating Panginoon. Ang ating tinitingnan. So kapag katulad ng ating Panginoon. Sa pagmamahal, sa kaalaman, at sa lahat ng pagkakaunawa ng kaalaman. Minsan, hindi natin nakikita yung difference ng knowledge at discernment. Ibig sabihin, discern is to judge. Kaya ay mga judge, they discern based sa evidence na pinapresent ng judge, ng mga respondents, yun naman sila, dependent. So, tinitingnan nila doon sa ipinipresent sa kanila kung ano ang katotohanan. So, in love, in knowledge, and discernment. Pwede natin salitang in wisdom. Right? Pagka tayo mahatol ng tama dahil sa ating kaalaman, yan ang karunungan. Magkaiba kasi yun. Yung sa pag nag-aaral tayo sa eskwelahan, pag binemorize mo, meron kang kaalaman. Alam mo memorize mo siya. Pero pag hindi mo siya maipaliwanag, hindi mo siya naiintindihan. Hindi ka marunong. Alam mo lang, pero hindi ka marunong. Magkaiba yung dalawa. Pero ang karunungan ay natural lamang, ay base sa kaalaman. Hindi ka pwedeng maging marunong kung wala kang alam. Magsasama yung dalawa para silang kampal. Kaalaman at saka karunungan. Yun po makikita natin. Sabi po rito, in this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. Ito yung panalangin ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Silipin po natin, ang isulat ni Pablo, ang sulat niya sa mga taga-Pilipos, Philippians. Siya nakakulong. Siya nasa bilangguan. Pero hindi niya pinapanalangin ang sarili niya. Ay pinapanalangin niya yung mga kapatid sa Pilipos. Dahil sila po ay marami na itulong sa kanya, sa kanyang pangangaral. Sabi niya, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. So, ang pagmamahal na sinasabi ni Pablo Lumago, hindi nanggagaling sa kaalaman na natututunan nila at yung karunungan galing doon. So, sila Lumago sa pagmamahal, sa kaalaman at sa karunungan. So, ganoon din po sinasabi sa atin. Pagmamahal rin.
itong pagmamahal na salitang ito, iba dong sa, madalang salita yan. Sa ating wika, puro love lang yan. Pero sa Grego, maraming klase yan. Yung sinasabi rito, love, yung pinakamataas, yan. Ito yung agape. Meron ding phileo, ganyan. Ang agape, ito ay isang pag-ibig na hindi base sa anuman. Walang kaugnayan ng damdamin mo. It's not based on emotion or likeness, walang ano. Ang phileo, yun ang pagmamahal ng magkaibigan. Kaya kayo magkaibigan dahil meron kayong mga bagay na pareho at parehong gusto. Yung pagmamahal ng lalaki at babae, nagsisimula yan sa mababang antas. Gusto mo lang siya, pero hindi mo siya mahal. Kaya pagka nagliligaw yung lalaki, may pagkasinungaling siya. I love you, di totoo yun. Gusto lang niya yung babae, di pa niya mahal. Dahil pag yung pagmamahal, magagaling sa panahon. Mas mataas ang tasin. So makikita natin, siya yung sinasabi sa atin. Kaalaman, karunungan, at pagmamahal. Ito yung pinakamataas. Yung love na sinasabi rito, ito yung pagmamahal na iniisip mo yung kabutihan ng tao. Regardless, kung kaaway mo siya, o kaibigan mo siya. Ito yung pagmamahal ng Diyos tao. Tandaan po natin, kung ang pagmamahal ng Diyos sa tao ay phileo, ililigtas lang niya yung mga tapat sa Diyos. Pero dahil hindi siya nagagalit sa mga tao yun. Pero hindi, ang pagmamahal sa lahat. So yun mas mataas ang antas ng pagmamahal. Yun po sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5. Kung binabati mo lang kanya, bumabati sa'yo, anong pagkakaiba mo sa ibang mga tao? Wala. Pero kung mamahalin mo, kaaway mo kanya, ito lang Diyos. Iba nawain na yung pagmamahal ng pagkaway, di yung magkaibigan ka, hindi yan. Hindi naman kayo pwede magkaibigan, magkaaway kayo eh. Pero hindi mo siya pinapanalangin na mamamatay siya. O may masamang mangyayari, hindi yan ang pinapanalangin mo. Ang pinapanalangin mo na siya'y maging mabuti. O siya'y maligtas, tulad ng gano'n. So, yan ang mas mataas na pagmamahal. At yung kaalaman, tulad ng sinabi natin, kailangan natin magkaroon ng meron tawag yan stock knowledge sa salita ng Diyos. Alam po, ini-stock mo yun eh. Alam po nyo, yung nasira tatay namin, malaki stock knowledge ng tao yun. Kasi palagi siya nagbabasa. Kala kahit ang makita, babasahin niya eh. Pero marami siyang alam. Kailangan ganun din tayo sa salita ng Diyos. Mahilig ka magbasa ng Biblia. Para lumago ang ating kala. Siyempre, ang salita ng Diyos, hindi siya ginawa ng Diyos na parang nobela na interesting na hindi ganun eh. Ginawa niya ang salita ng Diyos para rin masubukan ng Diyos sa ating pagtitiis. Ito, pag binasa mo sa unang pagkakataon, hindi ka magkakaroon ng interes. Hindi siya sunod sa lalong paraan. Nagkakaroon ka lang ng interes sa salita ng Diyos pag nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Nagiging interesado ka kung ano kalooban niya. Upay kayo sumunod. Yan ang ibig sa yan ang dahilan ba't ka nagbabasa. At discernment. Sabi nga po natin, to discern is to judge. Alam mong i-apply yung kaalaman mo. Sabi niya, yung tao yung magandang discernment niya. Ibig sabihin lang. Marunong siya. Marami ka matututunan sa kanya. Hindi lang in terms of knowledge, kundi sa sinasabi niya. Yun ang discernment. Meron ka na wisdom. Na-apply mo yung kaalaman mo sa taong paraan. Na ituturo mo kaalaman mo sa taong paraan. Discernment yun. Iba naman yung alam mong versikulo dyan. Hindi mo na naintindihan. Useless lang yun. Magalang versikulo, kailangan matutunan. Para maituro mo. May share mo kahit sa sarili mo sa ibang tao. Yun ang sinasabi sa atin na kailangan tayong lumago. So ito ang ginagawa natin, checklist. Kailangan natin gawin. Para tayo mayroong report card. Di ba sa report card, lalo yung elementary, may mga check yung teacher, attentive check, ganyan. So, ganun eh. Sinecheck lang natin ang ating sarili kung saan na tayo nakalagay bilang mga Kristiyano. Kasi itong pananampalataya, ang pagkakaiba sa ibang larangan
na ginagawa ng tao, ito ay voluntary. Hindi natin pinupersa. Hindi tayo pinupersa ng Diyos. Tinibigay, sinasabi lang ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. At kung may pananampalataya tayo, we will respond. Dahil sa ating pananampalataya, hindi natin pinupersa. Kahit na idiktik mo ito sa tao, kung ayaw nyo, lahat tayong gagawa. Pero gusto ng tao, hindi mo kailangan gawin niya. Sa mismo ang gagawa ko nung nararapat. So, wala tayong labago sa magmamahal, knowledge, and discernment. Alam nyo, dito sa pagiging Kristiyano, bawal yung marites. Yung marites, kalokohan lang yan. Pero pag ginawa mong paraan ng buhay mo yan, hindi nararapat. Basahin natin. Dito, but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you. For yourselves are taught by God, 1 Thessalonians 1, to love one another. And indeed, you do so toward all the brethren. The problema ng may title. May ito ka na. And indeed, dito na tayo ito. And indeed, you do so toward all the brethren who are in all Macedonia, but we urge you, brethren, that you increase more and more. That you aspire to lead a quiet life. Yan ibig sabihin, no? Hindi ka nagsasalita. Hindi naman tayo pipi. Ang quiet life, ang ibig sabihin, ang yung pamumuhay, ang pinakikialaman mo. Ika'y namumuhay ng tahimik kanya. Pinagsisikap mo yung buhay mo kanya. Ibig sabihin. Tingnan yung kasunod, to mind your own business. Meron pong pagkakaiba yung nagmamalasakit ka, nakikialam. May pagkakaiba yun. Minsan, nagmamalasakit tayo, lumalampas siya tayo, nakikialam ka na. Ang mga Kristiyano, you mind our own business. Yung sarili mo, tignan mo kayo. Huwag mong pakialaman yung iba. Iba naman yung tutulong. Kahit yung pagtulong, kung hindi ayaw patulong ng tao, huwag mo siyang tulungan. Ano magagawa mo doon? Pero nagpapatulong sa tulungan mo. Pero ito sinasabi niya, you aspire to lead a quiet life. Mind your own business. And to work with your own hands. So, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang buhay natin, we are responsible sa buhay mo. You lead a quiet life. Yung araw-araw po mo, ay ginagawa mo kanya. Hindi ka nakikilab sino man o kapitbahay mo. Tahimik ka lang na mabuhay kanya. Di ba, minsan, yung tao na nanahimik, tapos guguluhin ng tao, nananahimik ako sa buhay ko, ba't mo pinakikalaman? Ganyan. Ibig sabihin, I am doing my business. Ba't mo kong ginagawa? So tayo, buhay natin gano'n. Araw-araw ng buhay natin, siyempre, tinitingnan mo yung buhay mo. May pagkakataon ka tumulong sa iba. Totoo yun. May pagkakataon. Pero normally, yung buhay mo, pinakikalaman mo. Kaya do to mind your own business. Work with your own hands. So number one, ang Kristiyano, hindi siya umasa sa iba. Umaasa sa sarili mo. Yung definitely gano'n. Hindi naman ibig sabihin masamang magpatulog. Nasa Biblia rin yun, na kailangan tayo magdalaan ng dala ng bawat siya. Kung kinakailangan. Pero normally speaking, ikaw ba sa buhay mo? You are responsible sa buhay mo. Yun sinasabi ng Biblia. Ganun ang Kristiyano. Kung alam mo na trabaho mo, gawin mo araw-araw. Yung trabaho mo. Yun lang gawin mo. Unless otherwise, may pangangailangan na umalis ka doon dahil sa ibang pangangailangan ng tao na kailangan mo siyang tulungan, etc. Pero otherwise, yun lang gagawin mo. Kung kaya housewife, yun ang gagawin siya araw-araw kanya. Live a quiet life. Mind your own business. Bawal ang marites. Hindi ko alam sa mga babae kung seryoso sila sa business ng marites. Kasalanan nyo, tandaan nyo, kasalanan nyo. Matigilan nyo. Bakit hindi kasalanan? Sa Titus chapter 2. Pabayaan natin yung ibang tao. Kung nagkakamali, pabayaan mo sila. Kung natin sila pag-usapan, alam mo siya, hindi tandag tayo, kaya din naman natin ginagawan tayo ng gano'n eh. Sa likod mo, alam mo, hindi, bawal yan. Basahin natin. Ito mo, sa Titus chapter 2, hindi ako nagkakamali. Siya kumis na
Kung hindi dito, sa 1 Timothy chapter 5. Sa Timothy chapter 5. Doon sa mga babaeng bawa. Tingnan niyo, basahin natin. Ito. Dito sa babaeng bawa niya. Dito sa verse 13. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 13, basahin natin. Bukod dito, matututo silang maging mga tamad. Ito yung babaeng bawa. Kasi kung yung babaeng bawa, tinulungan sila, katulad ng matuloy na babaeng bawa na matanda na, naging tamad sila, dahil trabaho sila, di ba? Sabi dito. Nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay. Hindi lamang mga tamad, kundi mga chismosa at mga pakilamera, nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat kanya. Sila lang yan, di ba? Kung pinag-uusapan natin yung tao with hope na matulungan natin by while good. Pero pag pinag-uusapan natin siya, tatawa ka, alam mo ba nangyari sa kanya? Nasa Biblia, bawal yan, di ba? Pero, yung isa ginagawa natin. Yun ang ibig sabihin ng tayo mga tao lang. Isa pati lalaki, gano'n eh. Pinag-uusapan natin iba. Kung ano yung layunin mo, nasa sa iyo. Kung gusto na mga layunin natin is to pagtawanan natin yung tao, bawal yun. Huwag natin gawin yun. That you may walk properly toward those who are outside. Kasi pag nakikita ng mga tagalabas yung buhay natin, nakikita nila yan eh, di ba? Mas ma-encourage natin sila maging Kristiyano. And that you may lack nothing. Kaya kayo nagtatrabaho sa iyo sariling kamay kanya na maayos, you may lack nothing. Kasi magagawa mo na yung may bibigay mong pangailangan dahil sa trabaho mo. Hindi tayo maasa sa iba. Yun po makita natin. Masabihin, ba't ikaw, brother, maasa ka sa iba? Hindi naman ako maasa sa iba. Yung binibigay na tulog, yun eh, dahil kayo isang bakal. Yun ang trabaho mo eh. Bawat manggagawa ay may karapatan sa kanyang bayad, ganyan. Katulad lang sino magtatrabaho, may karapatan sa bayad. Hindi naman lahat na nagtatrabaho ay after sa pera. Hindi naman. Kahit yung nagtuturo, hindi naman siya nagturo dahil gusto niyang yumaman. Yun ang paraan ng kanyang pamumuhay. Kung ma-promote siya, very good. Ganun din naman ang maharap. Walang pagkakaiba. Kasi pag nagkakaroon tayo ng criticism sa mga, ay sino man tao hindi nangangailangan ng pangangailangan para bubuhay yung maharap. Yun ay design ng Diyos. So yun po ang ating tatapos po tayo rito. Tapos yung 30 minutes ng ating pag-aaral.